Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sa gitna ng
Roma 10:6-8. Sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso sino ang aakyat sa langit. Ito ay upang ibaba si Kristo. O sino ang mananaog sa kailaliman. Ito ay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Ang salita ng pananampalataya. Huwag magkamaling isipin na kailangan nating magsikap na magkaroon ng malaking pananampalataya. Ano man ang ating pagsusumikap, hindi tayo makakagawa kahit ng isang butil na pananampalataya. Hindi tayo ang lumilikha ng pananampalataya sa ating puso. Diyos ang lumilikha nito gamit ang kanyang salita mula sa kanyang bibig. Dahil sa kanyang salita na pinagpasyahan nating pakinggan at tanggapin, nilikha ng Diyos sa ating puso ang pananampalataya na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan at siya ay binuhay na muli ng Diyos. Kaya't nang ating ipinahayag na si Jesus ay Panginoon, tayo ay naligtas. Awit 119, 103-107. Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Sa pamamagitan ng iyong mga tuntunin ay nagkaroon ako ng kaunawaan, kaya't kinapopuotan ko ang bawat huwad na daan. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang matutuwid na mga batas mo. Ako'y lubos na nagdadalamhati. Muli mo akong buhayin, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Tikman ang salita ng Diyos. O inyong tikman at tignan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Matitikman at makikita ang pag-ibig sa atin ng Diyos sa kanyang salita. Sa salita ay pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Hebreo 4:10-13. Ang pumasok sa kapahingahan ng Diyos ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinbang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Kapahingahan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang siya hindi ang ating sarili ang magtaas sa atin. Hindi malilika ng sariling pagsisikap ang pananampalataya. Diyos ang lumilikha nito gamit ang kanyang salita. Siya ay nagmamalasakit sa atin. Ilagak natin sa kanya ang lahat ng ating kabalisahan.
Sinabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Lukas 17:5-6. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Sinabi ng Panginoon, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng isang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matalim ka sa dagat, at susundin kayo nito. Singliit man ang butil. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, kaya't ang pananampalataya na mula sa kanyang salita ay makapangyarihan. Anumang salita na kathan ng ating sarili, kahit gaano ganda at kahit gaano nakakapagpalakas ng loob, ay wala ni katiting na kapangyarihan ng Diyos. Kaya't huwag tayong mag-isip sa ating sarili ng higit kaysa nararapat nating isipin. Mag-isip tayo ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Ang pananampalatayang bigay ng Diyos kahit singlit ng butil ng mustasa ay makapangyarihan dahil ang kinito ang kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa sukat ng Diyos, hindi ang ating sariling kakayahan ang makalilikha ng ating pananampalataya. Hindi ito ang sinasabi ng Diyos. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, kaya't ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ibinigay niya ang kanyang salita upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Ang pananampalatayang mula sa kanyang salita na Diyos mismo ang lumikha sa ating puso ay makapangyarihan. Ang salita ni Kristo ay espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Nasa salita ng Diyos ang buhay at ang buhay ang ating ilaw. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.